Una sa lahat, ang viral na bidyong yan ng isang umunang magnanakaw na hinabulat sa kasinakal sa tabing kalsada sa Parañaque. Ang sinasabing magnanakaw, namatay na raw ayon sa ilang online posts. Pero ang totoo, ito siya, buhay na buhay at eksklusibong nakapanayam ng News 5. Huwag maniwala sa fake news, alamin mamaya ang totoong kwento. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mga pabato ng Marcos administration sa pagkasenador at ang mga binansagang Duterte na kampanya sa mga vote-rich na probinsya. Non-stop din ang kampanya ng ilang pang kandidato. Umano'y kinentratang troll army ng China para impluensyahan daw ang eleksyon sa Pilipinas, kinababahala ng Malacanang. May sagot na rin ng Beijing. Ilang oras na lamang, isasara na ang kabaong ni Pope Francis bilang paghahanda sa libing bukas. At Pangulong Bongbong Marcos nasa Vatican na. News 5 exclusive, lalaking nagpanggap na middleman sa supplier ng mga bakal, naglahong parang bula nang mabayaran ng 3 milyong piso. Nagkunwaring hukom para makapanghutot ng pera, bistado, arestado. Isa pang peke, gawa-gawang hold-up palusot ng lalaking natakot sa misis dahil naipatalo niya sa sugal ang perang pambayad nila ng kuryente. At ang lakas ng simula at wakas ng SB19, sabi ng 18, ito ang time to shine ni Ken. Time, memories will leave them behind. Many things we can control. And I hope you know it's better to try. Tinotodo na ng mga kandidato ang kampanya sa mga vote-rich provinces. Sa campaign rally ng tinuguriang Duterte, 5 kandidato lamang ang dumalo. Habang sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, kulang naman ang isa. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na Bilang Pilipino 2025. Si re-electionist Senator Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tingin ng alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang mananong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area under the water. 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Kaya nasa kamay po ng tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, House of Representatives controlled by China, then alam niyo na ho, what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Dinipensahan naman ng mga kandidato ng alyansa ang patutsyada ni VP Sara Duterte sa planong pagbibenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. 10 senatorial candidates ng alyansa ang nasa Pangasinan na todo kampanya kina Francis Tolentino at Benher Abalos na hindi pa pumapasok sa mga survey. Wala naman sa campaign rally si Camille Villar dahil masama raw ang pakiramdam nito.
Nagkaroon naman ng grand rally sa Iloilo ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Present sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, J.V. Hinlo at Philip Salvador. Una naman nang sinabi ni VP Sara na magiging agresibo na siya sa pangangampanya sa mga kandidatong ini-endorso ng amang si dating Pangulong Duterte. Tugon naman dyan ang palasyo. Good luck. Samantala, nangampanya naman sa Bataan si Willie Revillame. Bukod sa motorcade, nakipagpulong din siya sa Schools Division Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Bumisita naman si Bam Aquino kay Cebu Governor Gwen Garcia. Mga kabataan naman sa Tacloban ng kinausap ni Kiko Pangilinan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Wala raw pakialam ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Yan ang kanilang buwelta sa akusasyong may troll army umuno ang Beijing para tiyakin ng mga kandidato ng mga China ang mananalo sa bilang Pilipino 2025. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mariing itinanggi ng China na iniimpluwensyahan nila ang eleksyon sa Pilipinas. Yan ay matapos lumabas sa pagdinig ng Senado ang umano'y pagpopondo ng gobyerno ng China ng mga troll farm at keyboard warriors para siraan ang mga kandidatong tumutuligsa sa China. Giit ng China Foreign Ministry, prinsipyo nilang hindi manghimasok sa mga panloob na usapin ng ibang bansa. Wala rin daw silang interes na makialam sa ating eleksyon. Pero naniniwala naman ang National Security Council na matibay ang mga ipinakitang ebidensya sa pagdinig ng Senado. Merong indikasyon na merong influence operations ang PRC sa Pilipinas na posibleng related sa election. We are very alarmed about this situation kasi nga lumalabas dun sa pasabog ni Senator Tolentino na hindi lang naman pro-China narratives yung ginagawa ng troll farm. There's also clear intention to interfere in Philippine politics. Maging ang Malacanang naaalarma. Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan. Para naman sa isang eksperto sa pambansang seguridad at dating Deputy Chief of Staff ng AFP, ang pang-iimpluwensya ng China sa ating eleksyon, posibleng bahagi raw ng malawakang influence operations ng China sa Pilipinas. Ano bang aim nun? Is to subvert the will of the people, to convert them so that they will not be antagonistic to a country but serve their interest kung sino man yung sponsor. Yung kaisipan ng tao ay kumiling, maging sympathetic sa kanyang cause. Interference ito sa local affairs natin, which is a violation of law. Sa kabila ng mga balitang pakikialam umano ng China, tiniyak naman ng COMELEC ang integridad ng ating eleksyon. Wala pong mangyayaring dayaan dito sa ating halalan. Ginagarantya po na yung Commission Election. Aayusin, magiging fair po tayo. Hinimok naman ni Senator Risa Ontiveros na pagtuunan nito ng pansin ng COMELEC. Lalo't isang election offense daw ang pang-iimpluwensya ng ibang bansa. Kailangan din daw managot ang sinumang Pilipinong nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang tatlong kumakandidatong alkalde sa Manila dahil sa alegasyon ng vote buying. Parehong nireklamo ni incumbent Mayor Lacuna at Bersosa ang isa't isa na namimili raw ng mga boto. Ayon kay Lacuna, sasagutin niya ang alegasyon sa tamang venue. Tinanggi naman ni Bersosa ang alegasyon at sinabing tumutulong lamang siya. May nagreklamo rin kay Moreno na namimigay raw ng 3,000 piso sa mga guro sa Maynila. Iintay daw ni Moreno ang kopya ng reklamo bago siya magkomento. Galing daw sa bundok ang sniper na bumarel sa pinaslang na si Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma. Posible rin daw na may kasabwat na tauhan ng alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sinuyod ng mga pulis ang covered court na ito ng Barangay Iluro Sur sa Rizal, Cagayan, kung saan binaril si Mayor Joel Ruma sa gitna ng kampanya. Namatay sa pamamaril ang alkalde at 2 iba pa ang sugatan. Sa investigasyon, isang sniper ang puminteriya sa alkalde. Pinayagan ng mga pulis ang News 5 na makapasok sa crime scene. Mula sa taas ng bundok na may puno na ito, dito raw nagtago yung gunman kung saan naman 200 meters away naman ito sa pwesto kung saan nakatayo at nakapwesto para magpalitrato si Mayor Ruma. Dito na raw nangyari yung pamamaril. Para malaman ang distansya ng sniper,
Gumamit ng soko ng lubid bilang panukat mula sa lugar kung saan nakapwesto ang sniper hanggang sa lugar kung saan bumagsak si Mayor Ruma. Mula sa bundok, hindi raw basta-basta makikita ng gunman ng alkalde hanggat nakaupo ito at kahit pa maglakad. Kaya hinala ng mga pulis, may kasabwat ang gunman mula mismo sa grupo ng alkalde. Meron daw kasing nag-utos kay Mayor na tumayo at doon na nga siya nabaril. Kanina, personal na nagtungo sa lugar si PNP Chief General Romel Marvil para alamin ang detalye ng krimen. Nagpunta rin siya sa burol ng alkalde. So yun din po sir yung guidance din kanina ng ating Chief PNP, yung tignan lahat ng anggulo, kung sino po yung mga nakapalibot during the campaign rally at kung yung doon sa mga scheduling din po ni Mayor po doon po sa Barangay Iluru at saka yung mga tao rin din po na involved po doon sa paggawa nga po nitong programa. Tumanggi ang pamilya ni Mayor Ruma na magbigay ng pahayag. Nag-alok naman si Cagayan Governor Manuel Mamba ng 1 milyong pisong pabuya sa sino makapagbibigay impormasyon para mahuli ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasa Vatican na si Pangulong Bongbong Marcos para sa libing ni Pope Francis at ilang oras na lamang ay seselyo na ang kabaong ng Santo Papa. Bukod sa public viewing sa labi ng Santo Papa, dinaragsa rin ang kanyang magsisilbing puntod. At live mula sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, Italy, nasa frontline na balitang yan si Joby Francisco. Joby, kamusta ang seguridad dyan bagong libing bukas ng Santo Papa? Masabi ko lang muna, Ed, na mga 5 minutes from now ay inanunsyo na magsasara na ang St. Peter's Square. Ibig sabihin na hindi natatanggap ng tao doon, eksakto 5 p.m. dito sa Roma. Kaya naman, mas lalong dumami ang tao na lumipat na at pumunta na lamang dito sa Basilica na ito kung saan nga ililibing dito si Pope Francis bukas. Dumagsa ang maraming mananampalataya dito sa Papal Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy. Dito napili ni Pope Francis na ihimlay ang kanyang mga labi. Maaga pa lang ay mahaba na ang pila ng mga nais pumasok sa loob ng Basilica. Puno rin ang mga turista sa church grounds. 8 p.m. oras sa Vatican at nasa 2:00 ng madaling araw dyan sa Pilipinas ay seselyuhan na ang kabaong ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin ang labi ng Santo Papa dito sa Basilica of St. Mary Major ng 10:00 ng umaga bukas. Oras dito sa Vatican o bandang hapon sa Pilipinas. Sasalubungin ng mga mahihirap na mga piling poor and needy ang labi ng Santo Papa bago ipasok sa loob ng Basilica. Malapit sa main altar ang final resting place o puntod ni Lolo Kiko. Pero mas malapit ito sa paborito niyang chapel dito kung saan may imahe ni Mama Mary at may relic ng crib ni Baby Jesus. Gawa sa marble ang maiging puntod ni Pope Francis. Galing pa ang batong ginamit sa Italy na hometown ng mga lolo't lola ni Pope Francis. Nilagyan ito ng replika ng krus ng Santo Papa at ang simpleng inscription na Franciscus o ang salitang Latin ng Francis. Sa ngayon, marami pa rin ang humahabol sa ikatlong araw ng public viewing sa St. Peter's Basilica. Kabilang dyan ang ilang debotong Pinoy. Nakakadurog na puso. Kasi sa tagal ko na dito, tapos hindi ko siya nakita. First time ko siya nakita. And kahit inanunsyo nga na magsasara anytime now yung St. Peter's Square para sa paghahanda sa libing bukas o sa funeral rites ay tuloy pa rin naman doon yung gaganapin nga na sealing of the coffin na rites mamaya na dadaluhan ng mga kardinal kasama nga yung 3 Filipino cardinals na narito na sa Roma. Ed. Okay, Joby, I want to ask you about the procession. Pero before that, kasi yung sealing of the rite of the sealing of the coffin will take place around 8:00 p.m. ata dyan sa Vatican, which is mga 2 a.m. dito sa Pilipinas. Yes. Can you describe to us a little bit kung paano ano yung mangyayari dyan sa sealing of the coffin? Ito yung patawag na liturgical rite ito. So, ibig sabihin ay may kasamang mga prayers sa pagkakaintindi natin. And doon sa ganung mga tinuturan ng simbahan. Magpupulong doon ang
ang mga cardinal at merong pasensya na hindi ko maalala pero may isang lead cardinal na gagawa doon nung seremonya na yun para ma-seal na nga itong coffin o yung kabaong, yung wooden coffin ni Pope Francis. Yeah, and specifically, I think they're also sealing the zinc coffin before the wooden. But anyway, sige, let's move forward sa procession. Can you tell us exactly how the procession goes? Kasi medyo may distansya yung yung St. Peter's Basilica dun sa Basilica ni Mary Major. I think between 4 to 6 kilometers Pinag-uusapan natin yung kanina, Ed, pero nasagot na yan dahil nagkaroon ng press con ang Holy See kanina lamang. At sinabi na yung magiging ruta at saka kung ano yung paraan. Una ay hindi ilalabas by way of that main road leading to the Vatican yung mga labi ni Pope Francis. So sabihin hindi sa tatawid doon sa St. Peter's Square, ibabalik sa loob at lalabas sa isang exit doon sa likod ng Vatican at pagkatapos ay dadali na nga dito. That's like 20 to 25 minutes away itong Basilica sa aking likod. Sinabi na rin doon at dinescribe na hindi na ito yung prosesyon na aandar, meaning nakasakay ito sa isang vehicle pero sigurado daw na matatanaw at makikita ng mga nasa linya ng nasa road na magmamasid yung kabaong ni Pope Francis bago marating dito. At pagdating naman dito, after mga 20 to 25 minutes, yung kabilin-bilinan niya na ang dapat na mga taong nandiyan sa steps na yan ay ang mga poorest of the poor at ang mga needy. At yan daw ay tutuparin ng mga organizers bilang yan ay hiling ni Pope Francis bago siya ipasok sa loob. At pagkatapos na may pasok sa loob, pinapaalala sa publiko na walang viewing or hindi allowed pumasok muna dito sa Basilica whole day of Saturday dahil bubuksan na lamang ito kinabukasan hapon ng Sunday. I understand na yung world leaders and yung mga visitors, yung mga VIPs, I suppose dun sila sa funeral rites doon sa St. Peter's Basilica, di ba? So yung nandyan, yung mangyayari diyan sa where you are sa St. Mary's Basilica, Mary Major, I suppose that's going to be a more private affair doon sa loob. Actually, that's the wording. That's the word na ginamit ng Holy See. It will be a private, the phrase, private affair yung mangyayari rito tomorrow pag pinasok na dyan. So huling best natin makikita yung well, at least yung mga nandito, baka kasi naka-stream naman yan or baka may camera rin. Pero at least dito, makikita siya bago ipasok yung kanyang interaction o sabihin yung pagtanggap sa kanya ng mga poorest of the poor and the needy. So, last ko na lang, Boka, parang may apparent symbolism din nun kasi sa funeral rites, nandun yung mga world leaders and mga VIPs sa St. Peter's. Pero where the Pope will have his eternal repose, ang mag-assemble dyan will be the poorest of the poor and the people that he identified with the most. Kasi in line doon sa buong tema ng mga bilin doon sa will nitong si Pope Francis. Mga bilin nga niya before siya namatay, Ed. Okay, maraming salamat. Cardinal Francisco, live mula sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, Italy. Mapapanood pa bukas dito sa TV5 ang News 5 special coverage ng libing ni Pope Francis. Makasama po natin sina Jess de los Santos, Gretchen Ho, at ang live mula sa Vatican si Joby Francisco. Alas 6 po yan ng hapon dito sa TV5. Nagoyo ng halos 3 milyong piso ang isang buyer ng bakal sa Valenzuela City. Kung paano nangyari, alamin sa Frontline Report ni Brian Basa, exclusive. Sa gilid ng mga naglalakihang bakal ang daan ni Marie de la Cruz para makapasok sa opisina ng isang metal supplier sa Valenzuela City. April 5 siya nagpunta rito kasama ang ahenteng si Alias Lindon. Iniabot niya sa ahente ang tsekeng nagkakahalagang halos 3 milyong piso. Bayad yan sa mahigit 86,000 kilos ng sheet pile na order ni Marie para sa isang proyekto sa Masbate. Sa acknowledgement receipt naman na galing sa middleman, hindi nakapangalan sa supplier ang resibo. Pero kahit red flag, nakalusot pa rin yan kay Marie. Sinika pa rin ng buyer na hinga ng credentials si Alias Lindon. Pero sagot ng middleman, sabi po sa akin ni Lindon, to follow na lang po. Bakit daw po magdududa pa ako kasi nandun naman po kami sa loob ng opisina nagbayaran.
Nang kukunin na dapat ni Marie ang order noong April 8, wala siyang naiuwing bakal. Tinangay na pala kasi di umano ng middleman ang pera. Although nandun na yung aming truck na 2 truck galing Masbate, wala daw po kaming mahahakot dahil po hindi daw binayaran ng Lindon. Problemado ngayon si Marie dahil sa Lunes ang deadline niya para maidala sa Masbate ang bakal. Dismayado rin ang supplier dahil ginamit daw sila ng bogus middleman para manloko. Nagpanggap daw si Lindon sa kanila bilang buyer kaya nakapasok sila ni Marie sa warehouse at doon nagkatransaksyon. Hindi na nga raw kilala ng supplier si Lindon, nagmukha pa silang kasabwat nito. This is the first time na may gumawa ng ganon, na merong nagpanggap na buyer. Rerepasuhin ng metal supplier ang security protocol nito para masala ang mga legit na buyer. Pinag-aaralan din ng kumpanya ang pagsampa ng reklamo laban sa bogus middleman. Si Marie naman nakatakdang magreklamo sa National Bureau of Investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bistadong isang babaeng nagpanggap na hukom para makapanghuthot ng pera sa mga kliyente. Huli rin ang kasabot niyang senior citizen. Nasa Frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI ang senior citizen na yan sa isang entrapment operation sa Baguio City. Yan ay matapos siyang ireklamo ng pangingikil. Sa investigasyon, lumapit daw ang akusado sa mag-asawang natalo sa kasong may kinalaman sa lupa at nagsabing may kakilala siyang judge. Tutulungan daw sila ng judge pero kailangang magbayad ng 200,000 pesos. Sinabi ko sa kanila na may kakilala ko siyang judge na may malakas ang communication niya at maraming kakilala dun sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Siya na ang bahala para ilakad yung appeal case nila in order for them to obtain a favorable decision sa appeal nila. Nang hingi raw ng paunang bayad na 30,000 pesos ang nagpapakilalang judge, agad na nagpadala ng pera ang mag-asawa. Muli raw naningil ang middleman ng karagdagang 50,000 pesos para maproseso na ang kanilang kaso. Pero nagduda na ang mag-asawa at napag-alaman na nagpapanggap lang na judge ang kanilang katransaksyon. Muling nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang kasabwat ng senior citizen na nagpapakilalang RTC judge. Mangiyak-iyak ang babaeng peking judge ng arestuhin. Hindi raw ito ang unang beses na nakapambiktima ang dalawa. Sinampahan na ng reklamong robbery extortion ng dalawang sospek. Nagsampa rin ng reklamo ang totoong judge laban sa peking judge na gumamit sa kanyang pagkakakilanlan. Muli namang nagpaalalang otoridad sa publiko na dumaan sa tamang proseso. Kasi at least ho yun, alam natin na yun talaga yung nasa batas eh. May procedure ho kasi tayo when it comes to these cases. So we have to follow it. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz tonight na tayo. Nag-unfollowan sa Instagram sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Tanong tuloy ng ilan, hiwalay na ba sila? Kapansin-pansin na hindi na lumalabas ang IG profile nila sa kanilang following lists. Hindi na rin nakikita sa IG ni Christine ang ilang sweet photos nila noon ni Marco. April last year nang kumpirmahin nila ang kanilang relasyon matapos silang maispatan together sa Siargao. Susunod sa Pulsa Video, lolong nagjajaging nabundol patay. Maliit na punit sa passport naging dahilan kaya't hindi makabiyahe o nakabiyahe abroad ng isang pasaherong senior. At ang nakakakilig na finale ng Ang Mutya ng Section E. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagja-jogging sa Naga City ang lolong yan nang bigla siyang mabundol ng kotse. Umiwas pa si Lolo pero nasagasaan pa rin siya. Dead on arrival siya sa isang ospital. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver at nakakulong na ngayon siya.
Viral ang video ng umunay pagnanakaw o magnanakaw na sinakal ng lalaking tumugi sa kanya sa Parañaque City. Ang sabi online, patay na raw ang kawatan. Pero eksklusibo siyang nakausap ng News 5 at buhay na buhay. Narito report. Hinahabol ng rider at kanyang angkas ang nakaputing t-shirt na lalaking yan sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. Ang lalaki, isa raw shoplifter sa isang convenience store. Nang maabutan sa bangketa, agad bumaba ang nakaitim na polo. Saka hinedlak ang lalaki. Rumesbak pa nga ang isang rider na naka-helmet. Saka nakihawak sa braso ng lalaki. Sinubukang pumiglas ng kawatan pero panay ang headlock sa kanya. Hanggang sa nahimatay siya. Saka ginapos. Ang video na yan, viral sa social media. Samot-saring post ang nagsabing namatay sa headlock ang umano'y magnanakaw. Kaya naman, maraming netizens ang napareact, lalo't sinasabing barangay Tano daw ang nang headlock. Pero nang puntahan ng News 5 ang pinangyarihan, nalaman namin ang totoong kwento. Ayon sa Barangay San Dionisio, ang video ay kuha noon pang July 6, 2024 at naareglo na yan. Hindi totoong tanod ang nang headlock. At bagamat totoong notorious na shoplifter ang nakaputing lalaki sa video, hindi daw totoong namatay siya. Dahil eto na nga, buhay na buhay siya at eksklusibo pang nakausap ng News 5. Ako po yung nagba-viral na video na sinakal. Lilinawin ko lang po, ako po ay buhay. Last year pa po yun eh. Dahil sa maling impormasyon na kumakalat online, panawagan ng barangay sa nagpakalat ng lumang video. Nais din po sana namin na humingi ng public apology ang Parañaque ngayon ukol sa nire-upload niyang video tungkol sa magnanakaw na sinakal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dahil sa sobrang takot sa misis, nagpanggap na na-hold up ang isang lalaki sa Davao del Sur. Na ipatalo niya kasi sa sugal ang perang pambayad sana nila sa kuryente. Nasa frontline na balitang yan ng ating News 5 Mindanao correspondent si Bril Montalvo. Kulong taka pa, bailat sa kagkaso. Sinungaling kasi. Sermon ang inabot ng lalaking ito mula sa pulis sa Samal, Davao del Norte matapos magpa-blatter na na-hold up umano siya at natangay ang dalang pera. Pero nang imbestigahan, napag-alaman na hold up me pala ang nangyari. Alas 10 ng umaga nitong Miyerkules nang isalaysay ng lalaki sa istasyon ang pang-hold up daw sa kanya. Tinutukan umano siya ng baril ng hold-upper at tinangay ang dala niyang 10,000 piso. Dahil sa kanyang sumbong, naalarma ang mga otoridad kaya ipinatigil ang pagpapatawid ng mga tao sa isla hanggat hindi pa nahuli ang sinasabi niyang hold-upper. Pero paiba-iba na ang salaysay ng lalaki kaya nagduda ang pulisya. Habang tinitake note namin ang mga sinasabi niya, dinala namin siya sa area para mag-conduct ng investigation doon at may mga discrepancies sa mga pinagsasabi niya. Dito na nabisto na itinaya lang pala ng suspect sa Small Town Lottery o STL ang 10,000 piso na pambayad pala sana ng kuryente. Aminado naman ang suspect sa kanyang pagsisinungaling. Bigay raw ng misis niya ang pera at ayaw niyang mabisto ang pagsusugal kaya niya pineke ang pang-hold up. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 90 o ang pagkakalat ng maling impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hindi nakabiyahe sa Indonesia ang isang senior citizen dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Duda ng kampo na matanda, sinadya ang nangyari. Dumipensa naman dyan ang mismong airline. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral na social media post, ikinuwento ni Diana Natividad ang anyay malabangungot niyang naranasan sa NAIA. Sa kwento niya, pumila sila sa check-in counter ng Cebu Pacific para sa kanilang flight papuntang Bali, Indonesia. Pero nakita ng ground staff ang maliit na punit sa passport ng kanyang amang senior citizen. Sinabihan siya ng ground staff na kailangan pala itong ikonsulta sa immigration ng Indonesia. Nang magtanong pa raw sila sa staff kung ano ang problema, pabalang daw silang sinabihan na kapag basta na lang sila binigyan ng boarding pass, 2 linggo siyang masususpinde at wala itong ipapakain sa kanyang mga anak. Habang naghihintay, isa sa mga kasama niya ang nagpunta sa counter ng mga PWD at senior citizen kung saan nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot din sila sa immigration. Pero nang pasakay na sa eroplano, hinarang sila ng ground crew ng airline at sinabing hindi maaaring makasakay ang kanyang ama. Ayon sa Cebu Pacific, hindi totoong sinadyang punitin ang passport. Kinuhanan daw nila ito ng picture at mismo ang immigration na ng Bali ang nagsabing hindi nila ito matatanggap. Nagpaalam lang daw ang grupo sa ground staff na kakain sila, pero pumunta pala ang mga ito sa kabilang counter kung saan hindi nakita ng ground crew ang punit, kaya nabigyan sila ng boarding pass.
maaari raw lumampas sa 300,000 pesos ang babayarang penalty ng airline sa Indonesia kung nakalusot ang punit na passport. Bali is a really strict station when it comes to passport and its condition. Kahit lumusot pa sila sa Philippine Immigration dito, pero yung Bali Immigration, hindi naman, at sinabi ng Bali authorities, not okay to board. We will not board the passenger. Sinusubukan ng airline na hanapin si Diana Natividad pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Paalala ng mga otoridad, ingatang huwag mapunit, matupi o malagyan ng anumang sulat o mabasa ang mga pahina ng passport. Kung magkakaroon man ng sira ang inyong passport, agad itong papalitan sa Department of Foreign Affairs. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. It's the end para sa hit series na Ang Mutya ng Section E. Trending ang kanilang finale. As for Jim Mariano, I, Yuri Anamichi, I'm asking you, could you marry me? Nag-propose si Yuri, played by Rabin Angeles, kay JJ na role ni Ashtin Olviga. Pero confused pa rin si Jay dahil kay Kiefer aka Andres Mulak. Nag-kiss pa nga sila. Speaking of finale, nag-post na sa IG si Ashtin ng pasasalamat sa kanyang co-actors, director and production staff. Streaming na sa Viva TV ang finale ng Ang Mutya ng Section E. Something I really need to say sorry for. I'm sorry kasi Susunod, principal na nagpahubad ng toga sa mga graduating students sa Antique Cinebox sa pwesto. Girls' Generation member Soo Young sasabak sa maaksyong John Wick film na Ballerina. At Vice Ganda, Mimia, Queen Yasmin at marami pang bigating stars tampok sa Dungka music video ng SB19. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinibak sa pwestong principal na nagpahubad ng toga sa graduation ng mga senior high school students sa Lawaan, Antique. Utos raw yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Bagaman tinanggal siya bilang principal, pinapayagan pa rin siyang magturo dahil hindi naman binawi ang kanyang lisensya. Babantayan lamang ang kanyang pag-uugali. Sa viral na video, sinabi ng principal sa mga mag-aaral na hindi raw pinapayagan ang toga na suotin sa graduation. Pinagutos din daw niya na huwag ibigay ang diploma sa mga hindi susunod. Naunang nilinaw ng DepEd na hindi bawal ang pagsuot ng toga sa mga graduation ceremonies. Proud na nag-out as gay ang isang K-pop idol sa kanilang mismong concert. I'm proud to be a part of the LGBTQ as gay person. My Queen Lady Gaga showed me that beautiful is beautiful! Derechahang nag-out si Bane ng grupong Just Be sa concert nila sa Los Angeles. Dahil daw yan kay Lady Gaga, kaya na-realize niyang it's beautiful to be different. Mensahe pa ni Bane sa community, you are loved and you were born this way. June 2021 nang mag-debut ang Just Be. May poster reveal na ang cast ng John Wick film na Ballerina. Kasama dyan ang isang K-pop idol. Bida sa movie ang Cuban actress na si Ana de Armas at ang nagbabalik na si Keanu Reeves as John Wick. Kasama din sina Norman Reedus, Angelica Houston, Ian McShane, Lance Reddick, Gabriel Byrne, Catalina Moreno, Sharon Brewster, David Castañeda at si Girls' Generation member Soo Young. Set in between the events of John Wick 3 and John Wick 4 ang Ballerina. Showing na yan sa June 6. Abangan, Lola sa Sikihor. Kinaliwan dahil nag-ala Ann Curtis.
At SB19 Ken, ibang klase ang vocal sa emotional song na Memories will leave them behind. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Grabe ang album comeback ng SB19. As always, pangmalakasan sila sa sayawan at kantahan. Si Ken nga pinabilib ang 18 dahil sa kanyang power vocals. Panoorin natin niya sa Frontline Report ni News 5 digital producer Von Belinario. Cause one day we'll run out of time. Memories will leave them behind. Hindi na maibabalik ang oras. Simpleng mensahe pero may bigat. Nag-uumapaw sa emosyon ang bagong kanta ng SB19 na malalim ang hugot ng feels ng music video. It's better to try. Cause one day we'll run out of. Say ni Justine, full of lesson para sa mga mahal nating sa buhay, ang time. Isang bagay na pinaka-importante sa lahat is yung oras. Parang yung kantang po yun, ina-explain niya na let's just cherish every moment. Speaking of intense, aba, matindi rin ang part ni Ken. Kahit rapper-dancer, aba, he can definitely sing. Stuck inside my never-ending thoughts. I'm trying hard cause I know what it costs. Ang lamig sa feels. Time, memories will leave them behind. Many things we can control. And I hope you know it's better to try. One day we'll run out. And from iyakan, doon naman tayo sa hatawan. Ito naman ang isa pang kanta ng P-Pop Kings na Dungka. It's about fighting bad vibes ayon kay Josh. Pero marami talaga nagsasabi ng negativities about, syempre, our music. Pero wag nyo na lang din masyado, wag na lang kayo dito. Wag na nyo lang pakinggan, doon ka na lang. In a way, maganda rin siya pang asar or pang kulit. Star-studded the music video from Maymay Entrata, Alodia Gosing Fiao, Queen Yasmin, Patla Saten at Agnes Roma ng Ben and Ben, Mimiya, Sasa Girl, at ang unkabogable star na si Vice Ganda. Isa pang nag-trending ang eksenang ito with New Stel. Ako si Stel! Kanta ka sa akin! Na-excite tuloy lalo ang 18 na mapanood yan ng live sa concert ng SB19 sa Philippine Arena this May 31 and June 1. Mas lalong kinakabahan kami kasi nga unang-una bagong songs, new EP, and then hindi namin alam yung expectations ng tao eh. Streaming na sa lahat ang music platform ng comeback EP ng SB19 na Simula at Wakas. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may humamon kay Ann Curtis. Isang lola ang naglambitin sa isang talon sa Siquijor. Kinakabahan akong panoorin to eh. 80 years old na po yung si Lola, pero minili lang niya ang paglalakad sa Cambugahay Falls. Inspirasyon daw ni Lola ang kaparehong stunt ni Ann Curtis. Say ng netizens, uwian na dahil may nanalo na. Yan ba si Lola?
Ang galing ni Lola, oh. Si Ann Curtis hindi yun. ba yung si Lola? Oo, yung isa. Kala ko yung si Lola eh. Yung nag-transform eh. Seryoso pala yung falls, no? In fairness sa ating pampabaon ngayon, no? Si Lola naglalambitin. Kahapon si Lolo nagsa-skateboard. Si Sir Ed nagpo-football, no? Diba? Kulang na lang video. Naunahan ako dun. Kasi kinakabahan ako eh. Unahan na lang kita. Tayong dalawa lang naman eh. Naunahan ako dun. Sige, pagbigyan natin ngayon lang. Ikaw, subukan mo na yun? Hindi pa rin ako nakapunta sa Sikihor. Kasi pag gano'n, kailangan magkasama kang broom. Ganon? Which ganon? Bawi. Ay, parang hindi sila natawa dun. Sayang. Hindi na ako hirit. Yung buong 45 nitong Pagimay sa malagang headlines, balta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Johnny Alipon. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.